officers tinanggal kay BP Sara bilang security. 41 Vice President Security Group nirelieve din, binalik sa kung saan-saan. Hindi pa maayos yung security ni BP Sara. Pag nangyari dyan, sa naghanap sa baha, ganun ba talaga kakailangan si BP Sara? Ganun ka-importante ang presensya ni BP Sara ngayon? Mamimigay lang kayo ng ayuda? Talaga bang ganun ka-inutil yung presidente na yan lang, isang baha pa lang, kaya na kailangan na si BP Sara ang magpakita? Protect the Queen muna. Ayusin muna nila kung paano. Hindi tayo nagsasalita. Hindi pa nagsasalita pala. Hindi pa nagsasalita si BP Sara. Wala pa siyang sinasabi. Pero, mauunawaan nyo eh. Galit na galit. Yung mga galit na galit si Gibo nung nagpa-press con. Galit na galit si Abalos. Galit na galit yung mga tao na mamamahala sa security ni BP Sara. Galit na galit sa mga kalaban ni Pangulong Marcos. Ipagsasapalaran nyo yung protect the survivor, designated survivor. In-appoint niya yung sarili niya, designated survivor. Gagawin niya lahat para ma-designate. Alam mo, wag ka mag-flood. Hindi kita tatanggalin pero tigilan mo yung kapaplad. Kasi wala na nakakapag-comment, ikaw lang eh. Ganyan kayo katanga. Hindi yan sabay-sabay. Yun yung naka-assign sa kanya dahil para bawat kung saan pumunta si BP Sara, yun yung sasalubong sa kanya ron. Hindi nyo na naman alam. Hindi yan sabay-sabay na nakapaligid sa kanya 500. Tanungin mo kung ilan yung PSG. Baka magulat ka, hindi mo alam kung ilan yung PSG. Magtataka ka, lahat ba yung bantay ni Pangulong Marcos? Hindi mo alam, no? May mga 500 ka pa nalalaman. Paulit-ulit ka. Hindi ka makaintindi. Sabi ng wag mag-flood eh. Dahil wala na eh. Tanggalin nyo na nga yan. Puta makulit. Pakitanggal na yan. Wala na akong nabasang iba. Siya na lang. Yan ang pakitanggal nyo na lang yan. Pakitanggal nyo na yan. Hindi siya titigil. Hindi naman niya naunawaan eh. Yan. Thank you very much. Lahat nilabag eh. Lahat ng patakaran dito nilabag eh. Okay. Ano pa ba? Teka lang ha. Okay. Ito maganda. Kahit na medyo umiepal lang to si Chis. Pero maganda yung mga katanungan niya. Ganito na lang ba tayo palagi? Tatanggapin na lang natin na pag malakas ang ulan, magbabaha at paralisado ang normal, regular na buhay natin? What happened to building back better? Dapat sa panahong ito, di na pwede ang pwede na at di na pwede ang dating gawin. Actually, may punto to si Chis Escudero. Dalawa lang kasi ang ating panahon.
tag-araw at saka tag-ulan. Kung kada uulan po ay babahain tayo, tigil lahat. Tapos pag sobrang araw naman, wala rin pasok dahil nahihilo ang lahat. Meron na walang pasok dahil sa sobrang init eh. Wala na mangyayari talaga sa atin. Wala nang pasokan talaga. Di ba? Dapat talaga malawak-lawak. Pero yun, ganun pa man, kahit papano sana, yung handa tayo na tumalima, ano yun, dami nating inuuna. Ang dami nating inaaksayang pondo para sa pagpapapogi lang na unnecessary. Unnecessary na po yung iba riyan. Okay. Meron pa ba? Ayan, no? Ito po ang sinabi ng mga taga-Office of the Vice President. Maliwanag pa ang mga sasikat ng araw. Ito po yung laman ng relief boxes. Iniisip ko, no? Kung lagi na may nakahanda relief box dyan sa Office of the Vice President, baka mabulok yan. Yung pala, ito pala laman. Naglalaman ng pangunahing pangangailangan ng pamilya tulad ng banig, kumot, kulambo, hygiene kits, tsinelas, collapsible water container. Di ba? Tama rin eh. Masyado po kayong alalang-alala kung bakit nasa Germany. Hindi po siya manunood daw ng Taylor Swift. Grabe, no? Grabe talaga manira, no? Bakit po, bakit po hindi nyo sinisiraan si President Marcos? Hindi lang po siya simple nanonood. Siya pong nagpapa-concert mismo. Huwag po kayong hanap ng hanap sa Duterte. Pero abangan nyo lang po, mga 2 araw, iniisip na nila. Yung baha ngayon, dulot na Karina, abangan nyo lang po. Ilang araw lang po mula ngayon, ang pag-uusapan na niyan, kasalanan ni Duterte yan. Pustahan tayo? Sige. Ayan basta sinabi ko na, mahanapan nila yan ng paraan na isisi kay Duterte. Maniwala kayo? Maniwala, para na ako si brother. Nasa Germany po. Yung mga taga-Germany, hagilapin nyo. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong. Pwede na po kayong magbigay ng reaksyon. Dapat ayusin ng mga politiko ngayon yung ating mga karsada hindi naayos sa mga sewerage system ng bansa. May gagastosin naman ng bayan kaso napupunta sa bulsa ng mga opisyal ng gobyerno. Tsaka gigil na gigil sila kay Duterte. No? Yung same people, mga congressman na sumuporta kay Duterte, gigil na gigil din. Dapat ayusin ng mga politiko ngayon yung ating yan. Baha pa lang hindi na alam ang gagawin ng gobyerno. Paano kung COVID ulit? Di wala na. Correct. Done clicking. Wala namang concert si Taylor Swift sa Germany. Nasira ang flood control ng barko. Dapat mga congressman, hanapin nyo na nagipit sa mga budget para sa mamamayan at sa paghanda sa darating na tag-ulan at iba pa. Pupusta ako na 50 pesos, sure yan. Hanapin nyo po, maghintay lang po kayo kasi isisisi po nila kayo, baka meron pang meron pang congressional hearing. Boss Baz, yung sinasabi ni Marbil na kulang ang pulis, bakit si Sara ang tinanggalan niya? Dapat lahat ng mayor at congressman at matataas na cabinet members, tanggalan niya rin ang police security. Asan ng EDCA? Tama. Oy, EDCA. Wala kami nakitang rubber boat man lang na sumasagip. Marcos can't really be trusted anymore. Baliktad si BP hinahanap kasi alam nila yung Pangulo tulog pa. Bas ba dong? Bayarang vlogger. Magkano po binayad sa akin?
Tama, umamin po ako. Ako po ay bayaran ng YouTube. Yan. Puta, vlogger ka pa naman, smart sub. Nagano ka ba? Pangalan mo palang vlogger ka na eh. Nagano ka ba ng magbabayad sa'yo? Wala rito. Doon ka sa kabila. Umalis daw si BP Sara dahil hindi daw napalitan si Marcos. Alam nyo, ako nakailang maisog na ako. Pinagre-resign lang pero yun wala naman po sa usapan na lulusubi. Di dapat sa ang mga rally natin doon na sa Malacanang malapit. Hindi naman eh. Di ba? Nagpapaliwanag lang sa tao, parang kinakampanya lang bakit anong mga mali sa gobyerno. Hindi po hindi po ano 'yun. 'Yun po talaga trabaho, yung mga nagsabi pong mali yung ginagawa natin. Oposisyon po kami. Kung kayo maka-administrasyon, yan yung trabaho nyo. Ipagtanggol ang administrasyon. Kami naman, ang trabaho naman namin, parang, yun nga, taga-balanse tayo eh. Kumuwawalan po na oposisyon, pangit po yun. Lahat gusto nyo tumango lang ng tumango. Delikado ang bansa kung marami pang trahedyan dumating. Correct. Kung trahedya lang, wala na eh. Hindi alam eh. Yun yung maganda kay pinanonood natin si Pangulong Duterte sa trabaho niya. Parang at-is ka eh. Di ba? At-is ka na nagtatrabaho yung gobyerno. Alam ng mga tao kung saan pupunta. Maaga pa lang, umuulan pa lang, nagsasabi na sila, dito po ang evacuation center natin, punta po kayo rito.